Theodora, bakit mo ako pinatay? Ang tinig na yon ni Gaspar na 15 taon ko nang ibinaon sa limot ay tila isang sumpa na biglang gumising sa buong isla ng Santa Esperanza. Sa isang sandali ang mga makukulay na bulaklak ng tagumpay na hawak ko ay naging tila mga tuyot at patay na dahon. Nanigas ang aking buong katawan, ang aking hininga ay naputol, at ang malakas na pagtibok ng aking puso ay tila nakikipag-unahan sa marahas na hampas ng mga alon sa pantalan. Nakatayo ako sa gitna ng entablado sa harap ng halos lahat ng pamilya ng mga mangingisda sa Coron na pinaglingkuran ko ng higit sa isang dekada. Dapat sana ay gabi ito ng parangal para sa pagkakatalaga ng aming kooperatiba bilang tagapangalaga ng dagat. Ngunit sa isang iglap ang bango ng sariwang simoy ng dagat ay napalitan ng malapot at nakakasulasok na amoy ng pagtataksil. Nanay, ang boses ni Isabela ay gumaralgal puno ng hindi makapaniwalang sakit. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang radio transmitter na naglalabas ng boses ng kanyang ama. Totoo ba ito, pinatay mo si Papa para lang makuha ang Santa Esperanza? 15 taon kitang itinuring na tunay na ina, pero halimaw ka pala. Bago pa ako makasagot, isang malakas na tunog ng palad na tumama sa aking pisngi ang bumasag sa huling hibla ng aking dangal. Ang lakas ng sampal ni Isabela ay nagpabagsak sa akin sa sahig ng entablado. Ramdam ko ang pait ng dugo sa loob ng aking bibig at ang init ng semento sa aking palad. Ngunit mas masakit ang titig ng batang pinalaki ko sa sarili kong gatas at pagod ang batang itinuring kong premyo sa lahat ng hirap ko sa dagat. Live tayo, mga kabarangay. Panoorin niyo ang mukha ng gabi-gabing pumatay sa asawa niya. Ang boses ni Aling Corazon ay tila isang matalas na kutsilyo habang itinutok niya ang kanyang cellphone sa aking mukha. Ang santita ng Coron naging gabi-gabing mamatay tao. Panoorin niyo ang livestream para sa katotohanan. Sa likuran ni Isabela, nakita ko si Leandro Montemayor na dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mukha ay tila malinis at puno ng simpatiya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa ng kooperatiba. Theodora, hindi lang ang boses ni Gaspar ang magpapatunay ng kasalanan mo, ang malamig na pahayag ni Leandro. Narito ang mga bank records mo mula sa Manila. Nakatanggap ka ng 5 milyong piso mula sa kumpanya ng mga illegal na trawlers bago pa mawala ang barko ni Gaspar. Ibinenta mo ang sarili mong asawa kapalit ng kapangyarihan. Isang malakas na hiyaw ng galit ang umalingaw-ngaw mula sa mga mangingisda. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa akin ng may respeto ay ngayon ay may hawak ng mga bato at lambat. Tinatawag nila akong mamamatay tao. Isinumpa nila ang aking pangalan sa ilalim ng langit ng Palawan. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang nanginginig kong kalamnan. Sa gitna ng kaguluhan, muling tumunog ang recording sa background. Doon sa ilalim ng pabulol na boses ni Gaspar, narinig ko ang isang pamilyar na tunog. Ang marahang batingaw ng kampana ng parola sa dulo ng isla. Isang matalas na kirot ng alaala ang pumasok sa aking isipan. Ang kampanang iyon ay tumigil sa pagtunog 3 taon matapos mawala si Gaspar sa dagat. Kung naroon ang tunog na iyon sa recording, ibig sabihin ay hindi ito nakuha noong gabi ng bagyo, 15 taon na ang nakalilipas. Ito ay nakuha kamakailan lamang, buhay si Gaspar, at ang pamilya Montemayor ang nagtatago sa kanya. Tumingin ako kay Belen, ang aking matalik na kaibigan, na nakatayo sa isang sulok. Nakayuko siya, hindi makatingin ng diretso. Doon ko naintindihan. Ang lahat ng susi ko, ang bawat dokumento ko sa vault, ay siya ang may hawak. Ang pagtataksil ay hindi lamang galing sa mga kaaway, kundi mula sa mismong dibdib na sinasandalan ko tuwing gabi ng pag-iisa. Naramdaman ko ang pag-igting ng aking panga. Hindi ako iiyak. Hindi sa harap ng mga taong ito na kinalimutan ang bawat pawis na ibinuhos ko para sa kanila dahil lamang sa isang mapanlinlang na livestream. Dahan-dahan akong tumayo kahit na nanginginig ang aking mga tuhod. Pinunasan ko ang dugo sa aking labi at tinitigan ang bawat isa sa kanila nang walang katinag-tinag. Isabela ang bulong ko, ngunit ang boses ko ay umabot sa bawat sulok ng barangay hall. Ang bawat sentimong ibinayad ko sa utang ng iyong ama at ang bawat butil ng kanin na kinain mo ay galing sa dagat.
Hindi ako kailanman magnanakaw sa taong minahal ko. Huwag mo nang tawagin ang pangalan ko, hiyaw ni Isabela habang hinahagis sa paanan ko ang kanyang wedding ring, ang singsing na ako pa ang bumili para sa kanyang nalalapit na kasal kay Leandro. Umalis ka na sa islang ito, Theodora. At huwag ka nang babalik, kundi dagat mismo ang kukuha sa buhay mo. Isang bato ang tumama sa aking balikat, ngunit hindi ko ito ininda. Naglakad ako palabas ng barangay hall habang sinusundan ng mga mura at sumpa. Sa labas ang gabi ay madilim at ang dagat ay tila nagbabanta. Naglakad ako patungo sa Vashda, ang matarik na bangin na tila humahati sa lupa at sa kailaliman ng koron. Nararamdaman ko ang bawat hakbang ko sa matutulis na bato. Sa likuran ko naririnig ko ang boses ni Leandro na nag-uutos sa mga tauhan niya na huwag akong hayaang makatakas ng buhay. Alam kong sa oras na mahuli nila ako, sisiguraduhin nilang hindi na ako makakapagsalita tungkol sa kampana ng parola. Tumigil ako sa pinakadulo ng bangin. Ang hangin ay humahampas ng malakas, tila gusto akong itulak patungo sa kamatayan. Tumingin ako sa ibaba sa madilim at naglalaki ang alon na tila mga gutom na bibig. Hinubad ko ang aking maruming bestida at iniwan ang aking tsinelas sa gilid. Kinuha ko ang aking lumang radio mula sa aking bag, ang kaisa-isang bagay na hindi nila nakuha. Nakaset ito sa frequency ng kooperatiba. Makinig kayo, Santa Esperanza, ang huli kong bulong sa radyo bago ko ito bitawan. Ang dagat ang nagbigay at ang dagat din ang babawi. Ang kamatayan ay simula lamang ng aking pagbabalik. Sa isang mabilis na galaw, hinayaan ko ang aking katawan na mahulog sa dilim. Ang malamig na yakap ng tubig ay tila lalamon sa aking buong pagkatao. Habang lumulubog ako sa kailaliman, ang tanging nakikita ko ay ang liwanag ng live stream ni Aling Corazon. Mula sa taas ng bangin, unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan ng magdilim ang aking mundo. Sa paningin ng buong isla, tapos na ang kwento ni Theodora Dalisay. Ngunit sa ilalim ng mga alon nagsisimula pa lamang ang tunay na bagyo. Ang bawat hakbang ko sa mababaw na tubig ay kasing tahimik ng isang panaginip, ngunit kasing lamig ng isang bangkay. Habang ang buong isla ng Coron ay nahihimbing sa paniniwalang nilamon na ako ng kailaliman ng dagat. Narito ako gumagapang sa pagitan ng mga ugat ng bakawan. Pilit na binabagtas ang daan pabalik sa lugar na dating tinawag kong tahanan. Ang amoy ng basang putik at ang alat ng dagat ay humahalo sa pait ng aking bawat hininga. Patay na ang lahat ng ilaw sa aming munting kubo sa Pampang, maliban sa isang aandap-andap na lampara sa sala. Mula sa madilim na bahagi ng bintana, nakita ko ang anino ni Isabela. Nakaupo siya sa aking paboritong silya, hawak ang isang baso ng alak, habang si Leandro ay nakatayo sa likuran niya, dahan-dahang hinahaplos ang kanyang balikat. Huwag mo nang isipin ang babaeng yon. Isabela, ang boses ni Leandro ay kasing lambot ng pelos, ngunit alam ko na sa likod niyon ay ang kamandag ng isang ahas. Pinili niyang tumalon. Pinili niyang takasan ang kanyang mga kasalanan. Ngayong wala na ang anino ni Theodora, malaya na tayong itayo ang pangarap ni Gaspar. Pero Leandro, nanay pa rin ang tawag ko sa kanya sa loob ng 15 taon, bulong ni Isabela. Naririnig ko ang panginginig sa kanyang boses, ang bahid ng pagsisisi, na pilit na binubura ng manipulasyon ni Leandro. Bakit kailangang humantong sa ganito? Bakit kailangang mamatay ang lahat ng alaala ni Papa? Dahil ang mga alaalang iyon ay nakakalason. Mahal ko, sagot ni Leandro bago niya iniabot ang isang makapal na papeles. Pirahan mo na ito. Ang paglipat ng kondao o tatak ng kooperatiba sa pangalan ko ang tanging paraan para hindi na muling mabahira ng dumi ang pangalan ng mga Alcantara. Naramdaman ko ang pag-igting ng aking mga kamao sa ilalim ng tubig. 15 taon kong pinangalagaan ang tatak na yon. 15 taon kong tiniis ang gutom para lamang masigurado na ang bawat mangingisda sa Santa Esperanza ay may sapat na kita. At ngayon, sa isang pirma lang ng batang itinuring kong anak, mapupunta ang lahat sa kamay ng isang mamamatay tao. Hindi ako pwedeng manatiling nakatago lang sa dilim. Dahan-dahan akong lumabas sa tubig at dumaan sa likurang bahagi ng kubo. Ang tunog ng aking mga yapak sa basang damuhan ay tila mga tibok ng pusong naghahanap ng hustisya. Maingat kong binuksan ang maliit na pinto ng bodega sa ilalim ng bahay. Ang bawat kalansing ng mga lumang gamit ay tila isang hiyaw sa aking pandinig.
Nahanap ko rin ang aking pakay. Sa isang sulok sa likod ng mga sirang lambat, naroon ang aking lumang radio. Ito ang kaisa-isang bagay na hindi kailanman kinuha ni Gaspar sa kanyang mga paglalayag. Ito ang tanging saksi sa bawat gabi ng aming pag-uusap bago siya nawala. Isinalpak ko ang aking mga daliri sa loob ng battery compartment ng radio. Doon naramdaman ko ang isang matigas na bagay na nakabalot sa plastic. Ang orihinal na logbook o sohanchin ni Gaspar. Noong gabing bago siya lumisan, 15 taon na ang nakalilipas, ibinigay niya ito sa akin nang may takot sa mga mata. Theodora, kung hindi ako makabalik, huwag mo itong ipakikita. Kahit kanino ang huling bilin niya sa akin na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Dito nakasulat ang bawat pangalang pumatay sa kaluluwa ng dagat na ito. Ngunit bago ko pamahila ang logbook, narinig ko ang mabibigat na yabag sa itaas ng aking ulo. Ang sahig na kawayan ay dahan-dahang lumalundo. May narinig ka ba sa ibaba? Ang boses ni Leandro ay biglang tumalas. Baka mga pusa lang, Leandro. Or baka ang hangin, sagot ni Isabela. Hindi, masyadong mabigat para sa isang pusa ni Leandro. Naririnig ko ang tunog ng kanyang sapatos na patungo sa hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol ng kamatayan para sa aking bagong silang na pag-asa. Mabilis kong isinilid ang logbook sa loob ng aking basang damit at muling lumabas sa dilim. Hindi ko na inalintana ang matutulis na sanga ng bakawan na humihiwa sa aking balat. Tumakbo ako patungo sa dalampasigan kung saan naghihintay ang isang maliit na bangkang. Walang katig ang bangkang ginagamit ko sa gabi kapag gusto kong mapag-isa. Nang marating ko ang gitna ng dagat, lumingon ako sa huling pagkakataon sa isla. Nakita ko ang liwanag ng flashlight ni Leandro na naghahanap sa bodega. Hulihin mo ang hangin, Leandro, bulong ko sa gitna ng nagngangalit na alon. Dahil hanggat humihinga ang dagat, hindi mo makukuha ang katahimikang ninanakaw mo. Binuksan ko ang radio. Isang static na tunog ang bumalot sa katahimikan hanggang sa marinig ko ang isang mahinang tinig mula sa kabilang frequency. May naghahanap sa'yo, Theodora. Ang dagat luntian ay handa ng sumalubong sa gabi-gabing nagbalik. Iyon ang boses ni Salvacion Montenegro, ang babaeng itinuturing na kaaway ng mga Montemayor. Sa mga sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagsabog ang yumanig sa dalampasigan. Nakita ko ang malaking apoy na lumalamon sa aming mga bakawan, ang proteksyon ng aming isla laban sa bago. Sinisimulan na ni Leandro ang kanyang plano, ang pagsira sa kalikasan para sa kanyang marangyang resort. Isang mainit na luha ang pumatak sa aking pisngi, ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay lason na handang pumatay sa bawat kasinungalingan ng Santa Esperanza. Isabela, patawad ang bulong ko habang itinutulak ko ang sagwan sa malalim na tubig. Dahil bago mo muling matanggap ang aking yakap, kailangan mo munang makita kung gaano kadumi ang dugong nananalaytay sa mga ugat ng lalaking pakakasalan mo. Nagsimulang pumatak ang ulan, tila nakikiramay sa aking pagluluksa. Ang dagat ay nagsisimula na ring magbago ng kulay, tila naghahanda para sa isang paparating na sigwa. At sa gitna ng kadiliman, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Ano ang mas nakamamatay? Ang bagyong galing sa langit o ang babaeng itinuring nilang patay na, ngunit muling babangon mula sa kailaliman sitye? Walang sino man ang makakatakas sa dagat, Theodora. Kahit ang mga patay ay muling isinusuka ng mga alon kapag hindi na kayang lunukin ng kailaliman ang kanilang mga lihim. Ang boses ni Dr. Salvacion Montenegro ay kasing lamig ng bakal ng barkong kinatatayuan namin. Nakatayo siya sa deck ng dagat luntian, isang research vessel na puno ng mga makabagong kagamitan, malayo sa mga tradisyonal na bangkang kinalakihan ko sa Coron. Ang amoy ng krudo at maalat na hangin galing sa paparating na bagyo ay tila sumasakal sa aking lalamunan, ngunit ang bawat hininga ko ngayon ay may kasamang bagong layunin. Inalalayan ako ni Salvation na maupo sa isang metal na silya sa loob ng control room. Ibinigay niya sa akin ang isang mainit na tasa ng kape, ngunit nanginginig ang aking mga kamay na hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa galit na pilit kong ikinukulong sa aking dibdib. Mula sa monitor ng barko, nakita namin ang layo ng isla ng Santa Esperanza, isang maliit na tuldok ng apoy sa gitna ng kadiliman.
Sinusunog ni Leandro ang aking buhay at kasama niyon ang bawat alaala ng 15 taon kong pagsasakripisyo. Ito ang mga satellite images ng Coron mula noong nakaraang buwan, ang sabi ni Salvation habang mabilis na pinipindot ang mga button sa screen. Tignan mo ang mga pulang tuldok na ito, Theodora. Iyan ang mga barko ni Leandro. Hindi sila naghahanap ng isda. Ang bawat paghinto nila sa mga protektadong bahagi ng bahura ay tumutugma sa mga gabi kung kailan nawawala ang malalaking tipak ng rare corals at mga dambuhalang perlas. Napatitig ako sa screen. Ang bawat coordinate ay pamilyar sa akin. Iyan ang mga lugar na itinuro ko sa mga mangingisda na dapat protektahan. Pero paano niya nalaman ang eksaktong lokasyon ng aming mga underwater sensors, ang mahina kong tanong. Ako at si Belen lang ang may hawak ng master key ng coordinates na yon. Isang mapait na katahimikan ang namayani. Lumapit sa akin si Salvation at inilapag ang isang maliit na electronic device sa lamesa. Isang GPS tracker na nakuha ng kanyang mga diver sa ilalim ng isa sa mga research buoy. Hindi ninakaw ang impormasyon, Theodora. Ibinigay ito ng kusaan ni Salvation. May record kami ng bawat tawag na lumalabas mula sa kooperatiba. Si Belen Rosales ay may mahigit 30 tawag sa personal na numero ni Leandro sa loob lamang ng isang linggo, bago ang insidente sa barangay hall. Naramdaman ko ang biglang panunuyo ng aking lalamunan. Si Belen, ang babaeng kasama kong umiyak noong mawala si Gaspar. Ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng aking mga pangarap nang wala akong matakbuhan. Akala ko ay dahil lamang sa utang sa sugal ng kanyang anak, kaya siya nagtraidor, ngunit habang inaalala ko ang bawat sulyap niya sa akin nitong mga nakaraang taon, naintindihan ko ang totoo. Hindi lang pera ang gusto niya, gusto niyang makita akong bumagsak. Ang inggit na matagal na niyang itinago sa likod ng mga peking ngiti ay mas nakakalason pa sa anumang dumi ng dagat. Nagkakamali siya kung akala niya ay tapos na ako, ang matigas kong sabi habang inilalabas ang logbook ni Gaspar mula sa aking basang damit. Hawak ko ang sohanchin ni Gaspar. Dito nakasulat ang bawat ilegal na operasyon na ginawa niya para sa mga Montemayor 15 taon na ang nakalilipas. Tumingin sa akin si Salvation nang may halong paghanga at pagdududa. Alam ko ang iniisip niya. Bakit ko ibibigay ang aking huling alas sa isang taong bago ko palang nakilala? Tutulungan kita, Salvation. Dahil pareho tayong may gustong bawiin mula sa mga Montemayor, ang sabi ko sabay lapag ng isang piraso ng papel sa harap niya. Ito ang mapa na sadyang ginawa ko kanina, isang mapa na nagtuturo sa maling bahagi ng isla ng Calamian. Dito nakatago ang orihinal na digital copies ng mga dokumentong ito. Kung talagang kampi ka sa akin, patunayan mo. Tumango si Salvation, ngunit hindi nakatakas sa akin ang mabilis na pagkislap ng kanyang mga mata. Isang munting hinala ang nagsimulang tumubo sa aking isipan. 6 lang ito, ang bawat tao ay tila may 2 mukha. Biglang yumanig ang buong barko. Ang tunog ng malakas na hampas ng alon sa metal na katawan ng dagat luntian ay nagpahiwatig na narito na ang bagyo. Kasunod nito ay ang marahas na pagtunog ng alarm ng radar. Doktora May, mabilis na sasakyang pandagat na papalapit sa atin, sigaw ng isa sa mga crew mula sa intercom. Galing ito sa direksyon ng Santa Esperanza. Masyadong mabilis para sa isang patrol boat. Leandro, ang bulong ko. Hindi pa man natutuyo ang aking mga damit, narito na ang asong humahabol sa aking anino. Patayin ang lahat ng ilaw sa labas, ang utos ni Salvation. Huwag nating hayaang makita nila ang ating eksaktong posisyon sa gitna ng bago. Namatay ang lahat ng liwanag sa control room. Ang tanging natira ay ang asul na sinag mula sa mga monitor na nagpapakita ng aming kinaroroonan. Sa labas, ang hangin ay umuugong na tila hiyaw ng isang halimaw at ang mga alon ay tumataas na tila gustong abutin ang langit. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking radyo. Isang static na boses ang biglang narinig mula sa frequency ni Belen. Theodora! Alam kong naririnig mo ako. Ang pabulol na boses ni Belen ay puno ng takot. Huwag kang pupunta sa isla ng mga bato. Niloloko ka nila. Ang boses na narinig niyo sa recording, hindi iyon ang buong katotohanan. Buhay si Gaspar, Theodora. At parating na siya para tapusin ang lahat. Nalaglag ang tasa ng kape sa aking kamay.
Ang tunog ng pagkabasag ng porselana sa sahig ay tila hudyat ng pagguho ng huling pader ng aking katinuan. Buhay si Gaspar! At bakit parang mas natatakot si Belen sa kanyang pagbabalik kaysa sa galit ni Leandro? Ang tunog ng pagkabasag ng porselana sa sahig ng dagat luntian ay tila batingaw ng isang katotohanang mas malakas pa sa dagundong ng kulog sa labas. Nanigas ang aking buong pagkatao habang nakatitig sa umaalsang usok mula sa natapong kape. Buhay si Gaspar, ang lalaking gabi-gabi kong ipinagdasal, ang kaluluwa, ang lalaking naging mitya ng aking pagkaulila at paghihirap sa loob ng 15 taon, ay humihinga pa pala sa mundong ito. Theodora, kailangan nating kumilos. Malapit na ang mga humahabol sa atin, ang boses ni Salvation ay puno ng tensyon habang mabilis na minamaniobra ang barko sa gitna ng naglalakihang alon. Ngunit tila nabingi na ako sa lahat ng ingay sa paligid. Ang tanging naririnig ko ay ang pabalik-balik na boses ni Belen sa radyo. Kung buhay si Gaspar, nasaan siya? Bakit hinayaan niyang mabulok ako sa hirap habang pinalalaki ko ang kanyang anak? Dalhin mo ako sa isla ng mga bato, Salvasyon, ang utos ko sa boses na kasing talim ng labaha. Doon ako itinuro ni Belen. Doon nakatago ang sagot sa lahat ng ito. Sa gitna ng hagupit ng hangin at ulan ng dagat luntian, ay dumaan sa isang makipot na lagusan sa papagitan ng matutulis na bato. Gamit ang infrared thermal scanner ng barko, may nakitang maliit na liwanag ng apoy sa loob ng isang kuweba sa isla. Hindi na ako nag-atubili. Bago pa man makahinto ng maayos ang barko, kinuha ko ang isang maliit na bangkang demotor at mabilis na sumabak sa nagngangalit na tubig. Ang bawat hampas ng alon sa aking mukha ay tila mga sampal ng tadhana na nagpapagising sa aking natutulog na galit. Nang marating ko ang pampang ng mabatong isla, agad akong tumakbo patungo sa kuweba. Ang amoy ng tuyong kahoy na sinusunog at ang lansa ng isda ay sumalubong sa akin. Doon sa gilid ng isang aandap-andap na apoy, nakita ko ang isang lalaki. Nakasuot siya ng luma at punit-punit na damit ang kanyang buhok, at balbas ay mahaba at puno ng puti, ngunit ang paraan ng pag-upo niya, ang paraan ng pagyuko ng kanyang balikat, ay hinding-hindi ko makakalimutan. Gaspar ang bulong ko. Ang pangalang iyon ay tila isang lasong lumalabas sa aking bibig. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Tumayo siya nang nanginginig, tila nakakita ng isang multong galing sa ilalim ng dagat. Theodora, ang pabulol niyang sabi. Ang boses niya ay kasing gasgas ng mga batong nakapaligid sa amin. Hindi dapat ikaw ang narito. Hindi ako tumakbo para yakapin siya. Hindi ako humagulgol sa tuwa. Nanatili akong nakatayo sa dulo ng kuweba habang ang bawat taon ng aking pagpapakasakit ay tila nagiging mga talim na nakaturo sa kanyang dibdib. 15 taon, Gaspar, ang panimula ko, ang bawat salita ko ay matimbang at puno ng pait. 15 taon akong nagsusuot ng itim. 15 taon kong binayaran ang bawat utang na iniwan mo habang pinalalaki ko si Isabela nang mag-isa sa gitna ng bagyo at gutom. At narito ka lang pala nagtatago sa ilalim ng pangalang Domingo Reyes. Theodora, patawarin mo ako. Ginawa ko ito para sa inyo, ang pagsusumamo niya habang dahan-dahang lumalapit, pilit na inaabot ang aking kamay. Iniwas ko ang aking kamay ng may pandidiri. Huwag mo akong hawakan gamit ang mga kamay na duwag. Bakit ka nagtago? Bakit ka pumayag na gamitin ni Leandro ang boses mo para tawagin akong mamatay tao sa harap ng buong koron? Napaluhod si Gaspar sa basang buhangin. Ang bawat higbi niya ay tila isang musika ng pagkatalo sa aking pandinig. Ikinuwento niya ang totoo, ang kanyang pagkakalunod sa utang dahil sa pagsusugal, ang pakikipagkasundo niya kay Don Severino Montemayor para maging giya sa mga ilegal na kargamento at ang pagpili niyang mawala upang takasan ang banta sa kanyang buhay. Hindi ko alam na gagamitin nila ang recording na iyon laban sa iyo. Theodora, ang sabi ni Gaspar sa gitna ng iyak. Sinulat ko ang katotohanan sa logbook na ibinigay ko sa iyo noon. Ang Sohanchin na iyon ang naglalaman ng listahan ng mga opisyal na binabayaran ni na Severino. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nila ako hinayaang makaalis sa islang ito. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking dugo. Ibig sabihin, ang lalaking itinuring kong bayani ay isang kasabwat sa pagsira sa dagat na mahal ko. Ngunit bago ko pa siya muling masumbatan,
Narinig namin ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng propeller ng mga speedboat sa labas ng kuweba. Ang mga ilaw ng flashlight ay nagsimulang gumapang sa mga pader ng kuweba. Nahanap na kami ni Leandro. Kailangan mo nang umalis. Theodora, ang sigaw ni Gaspar habang pilit akong tinutulak patungo sa isang maliit na lagusan sa likuran ng kuweba. Iligtas mo si Isabela. Huwag mong hayaang maging katulad ko ang anak ko. Tinitigan ko siya sa huling pagkakataon. Walang pagmamahal, tanging ang dambuhalang pader ng katotohanan ang nakatayo sa pagitan naming dalawa. Sa batas ka magpaliwanag, Gaspar. Hindi sa akin ang malamig kong sagot. Ngunit bago ako makapasok sa lagusan, isang huling salita ang binitawan ni Gaspar na nagpatigil sa tibok ng aking puso. Theodora, mag-ingat ka kay Belen. Hindi si Leandro ang kumuha sa akin mula sa dagat nung gabing iyon, 15 taon na ang nakalilipas. Si Belen ang nagdala sa akin dito at nagtago sa akin sa loob ng maraming taon. Nanigas ang aking mga daliri sa malamig na bato. Si Belen, ang babaeng gabi-gabing nakikinig sa aking mga hinaing. Ang babaeng kasama kong magluto ng hapunan para kay Isabela. Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa bukana ng kuweba. Isang mainit na likido ang tumalsik sa aking pisngi habang ang anino ni Leandro ay dahan-dahang lumilitaw sa gitna ng usok. Ang amoy ng pulbura ay humahalo sa malansang singaw ng kuweba habang ang tunog ng pagtama ng bala sa matigas na bato ay umuuga sa aking pandinig. Hindi ako sumigaw. Sa halip, naramdaman ko ang marahas na paghila ni Gaspar sa aking braso patungo sa madilim na siwang sa likuran. Isang segundo lang ang namagitan ng anino ni Leandro ay aninag na sa bukana, hawak ang kanyang kumikinang na baril, tila isang mga ngaso na huling nahanap ang kanyang biktima. Takbo, Theodora, huwag kang lilingon, ang hiyaw ni Gaspar. Narinig ko ang kanyang mabigat na paghinga, bakas ang sakit dahil sa tama ng daplis sa kanyang balikat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kaduwagan ang nakita ko sa kanyang mga mata, kundi desperasyon. Pumasok kami sa isang makipot na lagusan na tila lalamon sa aming buong pagkatao. Ang bawat pagtama ng aking balikat sa malamig at madulas na pader ng kuweba ay nagpapaalala sa akin na buhay pa ako, ngunit ang katotohanang nalaman ko tungkol kay Belen ay mas masakit pa sa anumang sugat. 15 taon. 15 taon kaming magkasamang nananalangin para sa kaluluwa ni Gaspar, habang ang totoo ay alam niyang humihinga pa ang asawa ko sa islang ito. Ang bawat patak ng luha ko na pinunasan niya ay isa palang malaking panunuya. Nakalabas kami sa kabilang panig ng isla kung saan ang mga dambuhalang alon ay marahas na humahampas sa mga matutulis na bato. Doon naghihintay ang isang diver mula sa barko ni Salvacion. Nandito na sila, bilisan niyo, sigaw ng diver habang inaalayan kaming sumakay sa isang inflatable boat. Sa malayo nakita ko ang mga ilaw ng mga speedboat ni Leandro na umiikot sa paligid ng isla. Alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang Sohan Trin o logbook na nakatago sa aking dibdib. Ang bawat pagtalo ng aming maliit na bangka sa ibabaw ng nagngangalit na tubig ay tila pag-ikyat sa isang bundok ng panganib. Nang makabalik kami sa deck ng Dagat Luntian, sinalubong kami ni Salvacion Montenegro. Ang kanyang mukha ay nananatiling kalmado, tila ang bawat putok ng baril at hagupit ng bagyo ay bahagi lamang ng kanyang kalkulasyon. Tiningnan niya si Gaspar nang may kakaibang ningning sa kanyang mga mata, isang tingin na punong-puno ng interes, hindi para sa kaligtasan ng tao, kundi para sa impormasyong dala nito. Dalhin niyo siya sa infirmary. Gamutin ang sugat niya, ang utos ni Salvation sa kanyang mga crew. Lumingon siya sa akin at inilahad ang kanyang kamay. Theodora, ang logbook. Kailangan nating i-digitize ang mga coordinates bago pa tayo abutan ng mga Montemayor sa gitna ng dagat. Naramdaman ko ang biglang pag-igting ng aking kalamnan. Naalala ko ang sinabi ni Gaspar, mag-ingat sa lahat. Dahan-dahan kong inilabas ang isang piraso ng papel mula sa aking bulsa, hindi ang logbook, kundi ang mapang sadyang ginawa ko kanina. Heto ang mapa patungo sa digital backups ng mga records ni Gaspar. Ang sabi ko, ang aking boses ay malamig at walang bahid ng pagdududa. Nakatago ito sa isang underwater cache sa isla ng mga Agila. Doon mo makikita ang lahat ng kailangan mo para pabagsakin si Severino. Kinuha ni Salvacion ang papel, ang kanyang mga daliri ay marahang dumausdos sa mapa. Salamat, Theodora. Tama ang naging desisyon kong, kampihan ka.
Sa oras na makuha natin ang mga ebidensyang ito, wala nang magagawa ang mga Montemayor, kundi ang sumuko. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa aking mga labi habang pinapanood ko siyang lumakad, patungo sa control room. Ang mapang iyon ay magdadala sa kanya sa pinakamalalim at pinakamapanganib na bahagi ng bahura malayo sa tunay na kinaroroonan ng aking mga sikreto. Sa mundong ito, ang tiwala ay isang marangyang bagay na hindi ko na kayang ibigay ng libre. Biglang bumukas ang malaking screen sa dingding ng barko. Ang static na tunog ay napalitan ng pamilyar na boses ni Aling Corazon. Ang kanyang livestream ay patuloy pa rin at sa pagkakataong ito ang buong isla ng Santa Esperanza ay nakatutok. Mga ka-Corazon exclusive update ang boses ng matanda ay puno ng excitement. Dahil sa pagtakas ng mamatay taong si Teodora, ipinahayag na ni Leandro Montemayor ang kanyang mabilisang pagpapakasal kay Isabela Alcantara. Bukas ng hapon sa harap ng simbahan ng barangay, magaganap ang kasalan na magbubuklod sa dalawang pinakamalaking pamilya ng ating isla, isang pagdiriwang sa gitna ng pagluluksa. Nanlalamig ang aking buong pagkatao nang makita ko ang mukha ni Isabela sa screen. Namumugto ang kanyang mga mata nakasuot ng itim na damit, habang hawak ni Leandro ang kanyang kamay. Mukha siyang isang ibong nakakulong sa isang gintong hawla, hindi alam na ang lalaking pakakasalan niya ang pumatay sa kalayaan ng kanyang ama. Nanay! Kung naririnig mo man ito ang boses ni Isabela, ay nanginginig tila bawat salita ay isang pagsusumamo. Huwag ka nang bumalik. Sapat na ang sakit na ibinigay mo sa amin. Hayaan mo na kaming maging masaya ni Leandro, gumuho ang huling pader ng aking puso. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing pinabayaan ko ang sarili kong kaligayahan para sa kanya ay nauwi sa ganitong uri ng pagtatakwil. Wala kang gipetyo ta oras, Teodora ang bulong ni Salvation sa aking likuran. Sa oras na pumirma si Isabela sa marriage contract, magkakaroon na si Leandro ng legal na karapatan sa lahat ng ari-arian ni Gaspar, pati na ang kontrol sa buong kooperatiba. Magiging legal na ang bawat illegal na gagawin nila sa dagat. Tumingin ako sa malayo sa abutanaw kung saan ang kidlat ay patuloy na gumuguhit sa langit. Ang galit na matagal kong itinago ay unti-unti nang nagiging isang malamig na determination. Hindi sila ikakasal, ang sabi ko sa boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng dagat. Dahil bukas ang mga patay ay muling babangon para sumaksi sa kanilang sariling libing. Kinuha ko ang aking lumang radio at pinihit ang dial patungo sa frequency ni Belen. Alam kong nakikinig siya. Alam kong naghihintay siya sa bawat hininga ko. Belen, ang bulong ko sa transmitter. Ihanda mo ang iyong sarili. Dahil ang multong itinago mo sa loob ng 15 taon ay nasa tabi ko na ngayon. Narinig ko ang isang mahinang singhap mula sa kabilang linya, kasunod ng isang nakabibinging katahimikan. Ang bitag ay nakahanda na at ang mga asong nagtraidor sa akin ang siya mismong mahuhulog sa sarili nilang hukay. Ang gabi sa dalampasigan ng Santa Esperanza ay nababalot ng isang uri ng katahimikang nagbababadya ng panganib. Sa loob ng maliit na bahay ni Belen Rosales, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang isang maliit na kandila sa tapat ng altar at ang malamlam na asul na sinag mula sa screen ng kanyang cellphone. Naamoy ko ang halimuyak ng insenso na humahalo sa amoy ng lumang kahoy at alat ng dagat habang nakatayo ako sa labas sa ilalim ng anino ng mga puno ng niyog. Basang-basa ang aking buhok at ang aking balat ay maputla sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila isang kaluluwang isinuka ng kailaliman. Inilapit ko ang aking radio transmitter sa siwang ng bintana. Sa kabilang linya sa loob ng barko ni Salvation ay nakahanda na si Gaspar. Isang marahang static ang bumasag sa katahimikan sa loob ng kwarto ni Belen. Napatigil siya sa pagbibilang ng mga bundle ng pera sa kanyang lamesa. Dahan-dahan niyang inaabot ang dial ng kanyang lumang radio, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa takot. Belen, bakit ang pabulol na tinig ni Gaspar ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid? Ang boses na iyon ay kasing lamig ng hangin mula sa isang libingan. Gaspar, ang pabulol na sagot ni Belen. Nabitawan niya ang hawak na pera at mabilis na nag-antanda ng krus. Hindi, patay ka na. Nilamon ka na ng dagat. 15 taon, Belen. 15 taon niyo akong ibinaon sa dilim, patuloy ng tinig mula sa radyo. Ang bawat luha ni Teodora na pinunasan mo
Ang bawat panalangin pinangunahan mo, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Patawad, Gaspar. Ginawa ko lang iyon dahil kailangan ng anak ko ang pera. Malulubog kami sa utang ni Leandro, sigaw ni Belen, habang nakaluhod sa sahig ang kanyang mukha ay punong-puno ng pawis at luha. Dito na ako humakbang papasok, hindi ako kumatok. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto na naglabas ng isang mahaba at nakakangilong langit-ngit. Ang liwanag ng buwan sa aking likuran ay nagpadilim sa aking mukha, tila isang aninong walang hangganan. Napatingala si Belen. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, ang kanyang hininga ay naputol sa tindi ng kilabot. Ti Teodora, multo ka na ba? Ang multo ay walang sugat, Belen, ang malamig kong sabi habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang bawat patak ng tubig mula sa aking damit ay lumilikha ng isang rhythmic na tunog sa sahig na kawayan. Ang multo ay walang pusong nadurog dahil sa pagtataksil ng taong itinuring niyang kapatid. Teodora, buhay ka, ang pabulol niyang sabi, pilit na gumagapang paatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader. Bakit, Belen, tanong ko, ang aking boses ay kalmado, ngunit punong-puno ng nakamamatay na talim. Bakit kailangang ikaw pa ang magtago kay Gaspar? Bakit kailangang ikaw ang mag-edit ng recording para isakdal ako? Isang mapait at hysterical na tawa ang kumawala sa mga labi ni Belen. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa takot patungo sa isang matinding pagkamuhi na matagal na niyang itinatago. Dahil sawang-sawa na ako sa iyo, Teodora, sigaw niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa inggit. Ikaw na laging tama, ikaw na saint ng Santa Esperanza, samantalang ako ang laging nasa likod mo, tagalinis ng dumi mo, taga-suporta ng bawat desisyon mo. Minahal ko si Gaspar bago ka pa man dumating, pero ikaw ang pinili niya. Kaya nang makita ko siyang buhay nung gabing iyon, naisip ko, ito na ang pagkakataon kong kunin ang lahat ng mayroon ka, ang respeto ng mga tao, ang kooperatiba at ang dangal mo. Naramdaman ko ang isang matalas na kirot sa aking dibdib. Ang bawat taon ng aming pagkakaibigan ay tila mga tuyot na dahon na ngayon ay tinutupok ng apoy ng kanyang katotohanan. Ibinenta mo ako dahil lang sa inggit, Belen, ang mahina kong tanong. Ang pamilyang pinrotektahan ko, ang anak na pinalaki ko, lahat ay itinaya mo para lang mapatunayan na mas magaling ka. Hindi lang inggit ito, Teodora, business ito, ani Belen, habang mabilis na dinampot ang isang kutsilyo sa lamesa. Nangako si Leandro na bibigyan niya ako ng porsyento sa resort kapag nawala ka na. At ngayong alam kong buhay ka, hindi kita hahayaang sirain ang kasal nila bukas. Susugod sana si Belen nang biglang marinig ang isang marahas na tunog ng pagbagsak ng pinto sa labas. Ang tunog ng mga sapatos na nagtatakbuhan sa hagdanan ay yumanig sa buong bahay. Belen, anong nangyayari rito, ang sigaw ni Leandro Montemayor habang pilit na winawasak ang huling trangka ng pinto. Nagtama ang paningin namin ni Belen. Sa isang saglit ang takot ay muling bumalik sa kanyang mga mata. Alam niyang kapag nahuli siya ni Leandro, nakausap ako, wala siyang takas. Tapos na ang laro niyo, Belen, ang huli kong bulong bago ako mabilis na tumalon. Palabas ng bintana patungo sa dilim ng mga bakawan. Narinig ko ang malakas na hiyaw ni Belen at ang marahas na pagpasok ni Leandro sa silid. Ang tunog ng mga kagamitang nagbabagsakan at ang galit na boses ni Leandro ay umalingaw-ngaw sa buong pampang. Tumakbo ako sa gitna ng kadiliman, hawak ang aking radio. Ang bawat hakbang ko ay may kasamang panunumpa. Bukas sa harap ng dambana, hindi lang ang lihim ni Belen ang mabubunyag. Ang buong Santa Esperanza ay makikita kung paano gumuguho ang isang kaharian na itinayo sa ibabaw ng mga bangkay at pagtataksil. Ang bawat paghinga ko ay may kasamang lasa ng alat at putik, habang pilit kong inaakyat ang gilid ng barkong dagat luntian. Ang madilim na gabi ay tila bumibigat sa bawat segundong lumilipas, at ang takot na naririnig ko kanina sa boses ni Belen ay patuloy na humahabol sa aking anino. Nang makatuntong ako sa deck, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng makina at ang marahas na paghampas ng mga alon sa bakal na katawan ng barko. Naglakad ako patungo sa control room, ngunit napatigil ako nang makita ko si Dr. Salvacion Montenegro sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na pinto. Nakatayo siya sa harap ng radar, hawak ang mapang ibinigay ko sa kanya, ang mapang nagtuturo sa maling bahagi ng dagat.
Ngunit hindi ang mapa ang kumuha ng aking atensyon, kundi ang cellphone na nakadiit sa kanyang tainga at ang nanginginig niyang mga daliri. Nagawa ko na ang bahagi ko, papa mo, ang pabulol na sabi ni Salvation. Ang bawat salita niya ay tila isang kidlat na tumama sa aking dibdib. Ibinigay ko na sa mga tauhan mo ang maling coordinates. Ngayong gabi wala silang makikita sa isla ng mga agila. Pero kailangan ko ang file. Kailangan ko ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Ina. Nanigas ang aking buong pagkatao. Papa ang tinatawag ba niyang ama ay ang lalaking sumisira sa aming isla, dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Ang langit-ngit ng bisagra ay tila isang hiyaw sa gitna ng katahimikan. Napalingon si Salvation, mabilis niyang ibinaba ang telepono at itinago ang mapa sa likuran niya. Ang kanyang mukha, na dati ay kasing lamig ng yelo, ay ngayon ay nababalutan ng matinding pagkagulat at takot. Theodora, kanina ka pa ba riyan? Ang tanong niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Sino ang kausap mo, Salvation? Ang malamig kong tanong habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Sino ang tinatawag mong papa habang tinutulungan mo akong pabagsakin ang mga Montemayor? Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan namin. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtibok ng aking puso at ang hangin na sumisipol sa labas. Dahan-dahang ibinaba ni Salvation ang kanyang depensa. Bumagsak ang kanyang mga balikat at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa ng luhang matagal na niyang ikinukubli. Hindi ko ginusto ang dugong nananalaytay sa mga ugat ko, Theodora. Ang simula niya ang boses ay puno ng pait. Ako ang anak sa labas ni Don Severino Montemayor. Ang anak na itinago, ikinahiya at kinalimutan sa loob ng maraming dekada. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Si Salvation, kapatid sa ama ni Leandro, ang ina ko ay isang hamak na maninisid ng perlas sa ilalim ng pamamahala ni Severino. Pagpapatuloy ni Salvation habang nakatingin sa madilim na abot-tanaw. Namantay siya sa isang pagsabog sa ilalim ng dagat 15 taon na ang nakalilipas ang parehong gabi kung kailan nawala si Gaspar. Hindi iyon aksidente, Theodora. Ginamit ni Severino ang aking ina para sa isang mapanganib na operasyon at nang magkamali ang lahat, mas pinili niyang pasabugin ang bangka kaysa mahuli ng mga awtoridad. Lumapit ako sa kanya, ang galit ko ay dahan-dahang nahahaluan ng isang uri ng habag. Kaya mo ba ako tinutulungan para maningil sa sarili mong ama? Akala ko ay kaya kong gamitin ang logbook ni Gaspar para i-blackmail si Severino kapalit ng ebidensya ng pagpatay niya kay Ina, ang pag-amin ni Salvation. Iyon ang dahilan kung bakit nakikipag-ugnayan pa rin ako sa kanya. Ngunit kanina nang marinig ko ang utos niya sa telepono, na-realize ko na wala siyang pakialam sa akin. Kahit ako ay handa niyang isakripisyo para lang hindi mabunyag ang kanyang mga krimen. Kinuha ko ang orihinal na logbook mula sa aking dibdib at inilapag ito sa lamesa. Ito ang hinahanap niyo, hindi ba, ang suhanshin na naglalaman ng bawat buhay na kinuha ni Severino para sa kanyang mga perlas at corals. Napatitig si Salvation sa lumang kwaderno. Bakit mo ito ipinapakita sa akin ngayon? Dahil ang kaaway ng aking kaaway ay maaaring maging kakampi, ang matatag kong sabi. Ngunit hindi para sa blackmail, Salvation. Gagamitin natin ito para tapusin ang kasamaan ng mga Montemayor sa harap ng buong koron. Bukas sa kasal ni Isabela at Leandro, kailangan nating ilantad ang lahat. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Salvation. Hindi mo kilala ang ama ko, Theodora. Gagawin niya ang lahat para hindi matuloy ang planong iyan. Ngayong alam niyang wala ang backup sa isla ng mga Agila, susunod na siyang lilingon dito sa barkong ito. Biglang yumanig ang buong barko mula sa isang malakas na impact sa ilalim ng tubig. Kasunod nito ay ang marahas na pagtunog ng alarm sa control room. Ang mga monitor ay nag-flash ng pulang liwanag. May bumubutas sa hulsa. Sigaw ng isang crew mula sa intercom. May mga diver sa ilalim, sinisira nila ang aming propeller. Nagtama ang paningin namin ni Salvation. Ang takot ay mabilis na napalitan ng determination. Nandito na sila, ang bulong ni Salvation, habang mabilis na binubuksan ang weapon locker ng barko.
Sa labas ang mga speedboat ni Leandro ay nagsisimula ng pumalibot sa dagat luntian na tila mga pating na nakakaamoy ng dugo. Ang bawat flash ng kanilang mga searchlight ay tumatama sa aming mga mata, tila isang babala na wala kaming matatakbuhan sa gitna ng nagngangalit na dagat. Kinuha ko ang aking radio. Gaspar, naririnig mo ba ako? Theodora, anong nangyayari, Tay? Ang boses ni Gaspar mula sa infirmary ay puno ng kaba. Ihanda mo ang sarili mo, Gaspar, ang huli kong sabi. Dahil ang muling pagbangon ng mga Alcantara ay magsisimula sa gabing ito, kahit kailangan nating lunurin ang bawat Montemayor na haharang sa ating daan. Isang malakas na pagsabog ang muling narinig at sa pagkakataong ito naramdaman ko ang pagtagilid ng barko. Ang dagat luntian ay unti-unti nang pinapasok ng tubig. Ang dahan-dahang paglubog ng barkong dagat luntian ay tila isang malaking hininga ng dagat na pilit kaming nilalamon sa kailaliman. Naririnig ko ang marahas na pagpasok ng tubig sa bawat siwang ng bakal na pader at ang nakakangilong langit-ngit ng propeller na tuluyan ng tumigil sa pag-ikot. Sa gitna ng mapulang liwanag ng emergency lights, mahigpit kong niyakap ang logbook ni Gaspar sa aking dibdib, habang si Salvation ay mabilis na iniaayos ang mga gamit sa aming huling life raft. Theodora, kailangan na nating tumalon, ang sigaw ni Salvation sa gitna ng ugong ng papasok na tubig. Hindi na kaya ng mga pump ang bigat ng dagat, inalalaya namin si Gaspar na lumipat sa maliit na bangka. Ang kanyang sugat sa balikat ay patuloy na dumudugo, ngunit mas bakas sa kanyang mukha ang takot, hindi para sa sarili niyang buhay, kundi para sa anak naming si Isabela na naiwan sa pampang kasama ang mga halimaw. Habang pilit kaming kumakawala sa hila ng lumulubog na barko, nakita ko sa di kalayuan ang mga searchlight ng mga speedboat ni Leandro na dahan-dahang lumalayo patungo sa kabilang bahagi ng isla. Hindi na sila interesado sa amin, alam nilang tapos na ang kanilang trabaho rito. Samantala, sa loob ng marangyang silid ng pamilya Montemayor, nakatayo si Isabela sa harap ng salamin, suot ang kanyang puting belo para sa kasal na gaganapin sa loob ng ilang oras. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagniningning sa saya. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer ng lamesa ni Leandro upang hanapin ang kanyang pasaporte, ngunit ang bumulaga sa kanya ay isang makapal na folder ng mga dokumentong may tatak ng kumpanya ni Severino. Nanginig ang mga daliri ni Isabela nang makita niya ang sarili niyang pangalan sa mga shipping permits para sa barkong Reina Soledad. Ayon sa mga papeles, siya ang opisyal na may-ari ng mga kargamento ng Black Corals, mga endangered na pawikan at libu-libong sako ng substandard na semento para sa resort. Ginamit ni Leandro ang bawat pirma niya sa mga dokumentong akala niya ay para sa kooperatiba upang gawin siyang kalasag sa kanilang mga krimen. Nahanap mo na ba ang hinahanap mo, mahal ko? Ang boses ni Leandro ay tila isang malamig na hanging sumipsip sa lahat ng init sa loob ng silid. Nakatayo siya sa pintuan, hindi na nakasuot ng kanyang mapanlinlang na ngiti. Ang kanyang mga mata ay kasing tigas na ng mga bato sa dalampasigan. Leandro! Ano ito, ang pabulol na tanong ni Isabela habang itinaas ang mga permits. Bakit ang pangalan ko ang nakalagay rito? Sabi mo ay para sa kabutihan ng isla ang mga proyektong ito. Humakbang palapit si Leandro at marahas na hinablot ang mga papel mula sa kamay ni Isabela. Isang malakas na tunog ng pagpunit ang umalingaw-ngaw sa silid. Hindi mo ba naintindihan, Isabela? Hindi kita pinili dahil mahal kita. Pinili kita dahil ikaw ang tanging tagapagmana ni Gaspar. Kailangan ko ang iyong dugo at ang iyong pirma para mapunta sa akin ang Santa Esperanza nang walang bahid ng duda. You are just a signature, a trophy to silence the fishermen. Halimaw, kasigaw ni Isabela. Susubukan sana niyang tumakbo palabas, ngunit mabilis siyang nahablot ni Leandro sa braso. Ang lakas ng pagkakahawak nito ay nag-iwan ng pulang marka sa kanyang maputing balat. Wala ka nang matatakbuhan, Isabela. Ang buong isla ay naniniwala na ang nanay Theodora mo ay isang kriminal na nagpakamatay na ani Leandro. Habang kinalakaladkad ang dalaga patungo sa likurang bahagi ng mansyon kung saan naghihintay ang isang sasakyan. Dadalhin kita sa Reina Soledad. Doon tayo magpapakasal sa gitna ng dagat bago pa man dumating ang bago.
At kung sakaling magkaroon ng aberya, ikaw ang sasagot sa lahat ng ebidensyang nakasulat sa mga dokumentong ito. Sa gitna ng nagngangalit na dagat, naroon kami nina Salvacion at Gaspar sa loob ng maliit na bangka, pilit na nilalabanan ang mga alon na tila mga dambuhalang bundok na bumabagsak sa aming harapan. Ang langit ay tuluyan ng nagdilim, at ang hangin ay umuugong na tila hiyaw ng mga kaluluwang humihingi ng katarungan. Biglang tumunog ang static mula sa aming lumang radio. Isang mahina at pira-pirasong tinig ang narinig namin mula sa frequency na itinuro ko kay Isabela noong bata pa siya. Nanay Theodora, naririnig mo ba ako? Ang boses ni Isabela ay punong-puno ng hikbi at matinding takot. Patawad, nanay, nagkamali ako. Nasa barko ako, sa Reina Soledad. May mga bata rito. Maraming bata sa ilalim. Leandro he's going to... Naputol ang signal. Ang tanging natira ay ang malupit na tunog ng ulan at ang paghampas ng mga alon sa aming bangka. Naramdaman ko ang matinding pagsuntok sa aking dibdib. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing tiniis ko ang galit ni Isabela ay nauwi sa ganitong uri ng panganib. Tumingin ako kay Gaspar. Nakita ko sa kanyang mga mata ang unang pagkakataon na ang isang duwag ay handang lumaban. Tumingin din ako kay Salvacion na ngayon ay mahigpit na hawak ang GPS coordinates ng Reina Soledad. Ito na ang hantungan natin, ang sabi ko, ang aking boses ay mas matatag pa sa anumang bago. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nababawi ang anak natin kahit kailangan nating pasukin ang gitna ng impyerno ni Severino. Isang dambuhalang kidlat ang gumuhit sa langit, ipinapakita ang anino ng isang malaking cargo ship sa abot tanaw ang Reina Soledad. Ang barkong magiging saksi sa aming muling pagkabuhay o sa aming huling hantungan sa ilalim ng dagat. Ang bawat marahas na paguga ng aming life raft sa gitna ng nagngangalit na mga alon ay tila isang babala mula sa kailaliman. Madilim ang paligid, ang tanging liwanag ay ang bawat guhit ng kidlat na pansamantalang nagbibigay anyo sa dambuhalang cargo ship sa aming harapan ng Reina Soledad. Ang ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat, ngunit mas matindi ang ginaw na nanggagaling sa lalaking nakaupo sa tapat ko. Si Gaspar. Ang lalaking pinagluksaan ko sa loob ng 15 taon. Nakatitig siya sa kanyang mga nanginginig na kamay habang ang dugong nanggagaling sa kanyang balikat ay dahan-dahang hinuhugasan ng ulan at humahalo sa tubig dagat sa ilalim ng aming bangka. Sa bawat pagpikit ko, naririnig ko ang iyak ni Isabela sa radyo. Ang boses ng batang tinuruan kong maging matatag na ngayon ay nadurog dahil sa mga kasinungalingang itinanim ng sarili niyang ama. Theodora, ang pabulol na tawag ni Gaspar. Ang kanyang boses ay lunod sa takot at pait. Huwag kang tumingin ng ganyan sa akin. Ginawa ko lang ang lahat para protektahan kayo ni Isabela mula sa mga Montemayor. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi, isang tunog na mas matalas pa sa hanging humahagupit sa aming paligid. Protektahan, Gaspar, huwag mo nang gamitin ang salitang iyan. Sa loob ng 15 taon, ang bawat gabing hindi ako makatulog dahil sa iniwan mong utang, ang bawat gabing kailangan kong lumusong sa dagat habang may sakit para lang may ipakain sa anak mo. Nasaan ka? Nagtatago sa isang isla, nagpapakasarap habang hinihintay ang tamang oras para maningil. Hindi mo naintindihan, hawak ni Severino ang leeg ko. Ang hiyaw niya pilit na ipinagtatanggol ang kanyang kaduwagan. Naintindihan ko, Gaspar. Naintindihan ko na mas mahal mo ang iyong sariling balat kaysa sa dangal ng iyong pamilya. Ang malamig kong sagot. Dahan-dahan kong hinaplos ang gilid ng aking lumang radyo na nakasukbit sa aking baywang. Hindi niya alam na sa loob niyon ang orihinal na Sohanshin ay nananatiling ligtas. Pinanood mo kaming malunod sa kahihiyan habang ang boses mo ay ginagamit ni Leandro para gawin akong mamatay tao. Iyan ba ang tawag mo sa pagprotekta? Yumuko si Gaspar, ang kanyang mga hikbi ay nalulunod sa ugong ng bagyo. Nakita ko ang pag-igting ng mga panga ni Salvation habang mahigpit siyang nakakapit sa timon ng aming raft. Alam ko ang nararamdaman niya, ang sakit ng malaman na ang ama na dapat ay sandigan ay siya palang mitya ng iyong pagkawasa. Tama na ang sisihan, ang matigas na sabi ni Salvation. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dambuhalang anino ng Reina Soledad.
Nasa loob ang kapatid ko at si Isabela, at ang bawat segundong sinasayang natin sa pagtatalo tungkol sa nakaraan ay segundong naglalapit sa kanila sa kamatayan. Dahan-dahan kaming lumapit sa gilid ng cargo ship. Ang barko ay tila isang bakal na kuta na isinusukan ng dagat. Naririnig ko ang marahas na paghampas ng mga dambuhalang kadena sa gilid niyon at ang malakas na ugong ng makina na tila isang hayop na naghihingalo. Theodore ang muling tawag ni Gaspar sa pagkakataong ito ay may ibang tono sa kanyang boses, isang tono ng huling pagsusumamo. Kung sakaling hindi tayo makalabas ng buhay, gusto kong malaman mo na mahal kita. Tumingin ako sa kanya ng diretso sa mga mata. Walang galit, walang puot, tanging ang isang malalim at walang katapusang hapon ng pagkilala sa katotohanan. Ang pag-ibig na walang katapatan ay isang lason, Gaspar. Ang huli kong sinabi, huwag mo nang sayangin ang huling hininga mo sa mga salitang hindi mo kayang panindigan. Sa gabing ito, narito tayo para kay Isabela. Pagkatapos nito, ikaw at ako, tapos na tayo bago pa man tayo muling magkita. Inabot namin ang ladder na nakabitin sa gilid ng barko. Ang bawat baitang na aking tinatapakan ay tila isang pag-akyat patungo sa gitna ng apoy. Naramdaman ko ang bigat ng logbook sa aking radio, ang huling sandata na tatapos sa lahat ng ito. Pag-akyat namin sa deck, sinalubong kami ng amoy ng krudo at ang nakakangilong tunog ng bakal na hinahampas ng hangin. Walang tao sa labas, ngunit mula sa ilalim ng cargo hatch, narinig ko ang pamilyar na batingaw ng kampana, ang kampanang narinig ko sa recording. Doon ko napagtanto ang lahat. Ang barkong ito, ang Reina Soledad, ito ang parola ni Leandro. Ito ang lugar kung saan ang bawat krimen ay itinago sa gitna ng karagatan. Takbush ang biglang hiyaw ni Salvation nang biglang bumukas ang mga dambuhalang floodlights ng barko. Naliwanagan ang buong deck at doon sa harap ng bridge nakatayo si Leandro Montemayor. Hawak niya si Isabela sa leeg, isang matalas na patalim ang nakadiit sa lalamunan ng dalaga. Ang puting trahe de boda ni Isabela ay punong-puno na ng dumi at dugo. "Welcome to the wedding of the century, Nanay Teodora," ang pangungutya ni Leandro. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa gitna ng bago, tila isang sumpa na hindi na mapuputol. Napahawak ako sa aking radyo. Ang huling laban ay hindi na tungkol sa yaman o sa dagat. Ito ay tungkol sa kaluluwa ng aking pamilya at sisiguraduhin kong sa gabing ito, ang bawat kasinungalingan ay lalamunin ng dagat. Huwag kang lalapit. Teodora, isang hakbang mo pa, sisiguraduhin kong ang puting trahe de boda ni Isabela ay magiging kulay pula sa dugo niya. Ang hiyaw ni Leandro ay tila nakikipag-unahan sa bagsik ng hangin na humahampas sa deck ng Reina Soledad. Ang matalas na patalim na nakadiit sa lalamunan ni Isabela ay kumikinang sa tuwing tinatamaan ng kidlat, tila isang paalala na ang bawat hininga ng aking anak ay nakasalalay sa isang maling galaw ko. Nakatayo ako sa gitna ng basang deck, ang aking mga paa ay matatag na nakabaon sa bakal na sahig sa kabila ng marahas na pag-uga ng barko. Sa likuran ko, nariramdaman ko ang nanginginig na presensya ni Gaspar at ang malamig na determination ni Salvation. "Leandro, itigil mo na ito. Walang mapupuntahan ang galit mo kundi sa kailaliman ng dagat." Ang sabi ko sa boses na kasing lamig ng ulan, walang bakas ng takot na nais niyang makita. "Tignan mo ang paligid mo, hindi lang kami ang nakatingin sa iyo." Mula sa likod ng isang dambuhalang kargamento, dahan-dahang lumabas si Aling Corazon. Nanginginig ang kanyang buong katawan, basang-basa ang kanyang suot na jacket, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang cellphone. Ang munting ilaw ng screen nito ay tila isang bituin sa gitna ng kadiliman, isang bituin na nagdadala ng katotohanan sa bawat tahanan sa Coron. "Nakalive tayo, Leandro!" Ang sigaw ni Aling Corazon, ang kanyang boses ay pumipiyok sa takot, ngunit puno ng paninindigan. Ang buong Santa Esperanza, ang buong Palawan pinapanood ka. Nakikita nila kung paano mo ginagawang hostage ang babaeng sinabi mong mahal mo. Nakita ko ang mabilis na pagkislap ng takot sa mga mata ni Leandro. Ang kanyang maskara ng pagiging perpektong Ginoo ay tuluyan ng natunaw, inilalantad ang isang batang takot na mawala ng kapangyarihan. "Patayin mo yan, Corazon, itigil mo ang pesting livestream na yan." Nanay Teodora, patawad po." Ang pabulol na iyak ni Isabela,
Ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan at ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng kapatawaran na matagal ko nang ibinigay sa aking puso. Nagkamali ako, naniwala ako sa kanila. Shh, Isabella, makinig ka sa akin. Ang dahan-dahan kong paglapit ang aking mga kamay ay nakataas. Hindi ka pababayaan ng dagat at lalong hindi kita pababayaan. Biglang tumunog ang static mula sa dambuhalang PA system ng barko. Kasunod nito ay ang boses na nagpatahimik maging sa buraot na hangin. Ang boses ni Don Severino Montemayor ang amang handang pumatay ng sariling dugo. Leandro, tapusin mo na ang kalokohang iyan, ang malamig na utos ni Severino mula sa kabilang linya. Ang barkong kinatatayuan nyo ay puno ng ebidensya na hindi ko hahayaang makarating sa Pampang. Mas mabuti nang lumubog ang Reyna Soledad kasama ang lahat ng saksi kaysa mabulok ako sa kulungan. Papa, anong sinasabi mo, Chi? Ang gulat na tanong ni Salvation, ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng porselana. Salvation, aking anak, ikaw ang pinakamalaking pagkakamali ko, patuloy ni Severino. Leandro, pasabugin mo ang fuel tank. Ngayon din, isang sakripisyo para sa pamilya Montemayor. Narinig namin ang marahas na tunog ng mga valve na bumubukas sa ilalim ng deck. Ang amoy ng krudo ay biglang naging matapang, tila isang masamang balita na mabilis na kumakalat. Sa mga sandaling iyon, naintindihan ni Leandro na siya rin ay isang kasangkapan lamang. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Hindi niya gagawin iyon sa akin. Bulong ni Leandro, tila nawawala na sa sariling wisyo. Dito na humakbang si Gaspar mula sa aking likuran. Inilantad niya ang kanyang mukha sa tapat ng kamera ni Aling Corazon. Ang Domingo Reyes na nakilala ng isla ay wala na. Ang narito ay ang mangingistang ninakawan ng 15 taon ng buhay. Severino, naririnig mo ba ako? Ang hiyaw ni Gaspar, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong karagatan. Buhay ako. At hawak ni Theodora ang sohanchin na magpapatunay na ikaw ang pumatay sa mga maninisid ng perlas. Hindi mo na kami kayang ibaon muli sa dilim. Ang bawat salita ni Gaspar ay tila mga kidlat na tumatama sa puso ng mga nanonood sa livestream. Ang ingay sa comment section ng phone ni Corazon ay tila isang dagundong ng katarungan. Ang bawat mangingisda na niloko ni Severino, ang bawat pamilyang nawalan ng mahal sa buhay ay gising na. Leandro, tignan mo ang ama mo. Ang sabi ko habang dahan-dahang binubuksan ang aking lumang radyo. Inutusan kanyang mamatay. Pero narito ako para iligtas ang anak ko. Sino sa amin ang tunay na halimaw? Nabitawan ni Leandro ang kutsilyo. Ang tunog ng bakal na tumama sa deck ay tila batingaw ng kanyang pagsuko. Mabilis na kumawala si Isabella at tumakbo patungo sa aking mga yakap. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang katawan, ang init ng kanyang mga luha sa aking balikat. Na! Ang tanging nasambit niya. Ngunit ang aming tagumpay ay panandalian lamang, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kailaliman ng barko. Ang Reyna Soledad ay marahas na tumagilid at ang tunog ng papasok na tubig sa engine room ay tila hiyaw ng isang halimaw na nagugutom. Guguho na ang barko. Sigaw ni Salvation habang mabilis na binubuksan ang storage hatch kung nasaan ang mga bata. Kailangang mailabas ang mga bata sa loob ng 10 minuto. Tumingin ako sa malayo. Ang mga ilaw ng Philippine Coast Guard ay aninag na sa abot-tanaw, pilit na binabagtas ang bago. Ngunit sa ilalim ng aming mga paa, ang dagat ay nagsisimula na ring maningil. Gaspar, kunin mo ang mga bata. Salvation, tulungan mo siya. Ang utos ko. Tumingin ako kay Leandro na ngayon ay nakalupasay sa deck, tila isang basang sisiw na iniwan ng inahin. Isang matinding pait ang naramdaman ko, ngunit hindi ito ang oras para sa paghihiganti. Theodora, sigaw ni Gaspar mula sa hatch. Ang logbook, ang ebidensya. Kinuha ko ang radio mula sa aking baywang. Nasa loob na ito ng livestream, Gaspar. Ang bawat pahina ay nabasa na ng buong mundo. Ngayon ang tanging kailangan nating iligtas ay ang ating mga buhay. Isang dambuhalang alon ang humampas sa gilid ng barko, dahilan upang tuluyan nang bumigay ang railing. Nakita ko ang pagbagsak ni Leandro patungo sa gilid ng storage tank na puno ng tumatagas na krudo. Naitulungan natin siya.
Ang pagsusumamo ni Isabela, ang kanyang puso, ay nananatiling mabuti sa kabila ng lahat. Nagtama ang paningin namin ni Leandro. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang huling sulyap ng pagsisisi bago ang muling pagsiklab ng apoy mula sa engine room. Ang huling laban ay hindi na sa pagitan ng mga tao, kundi sa pagitan ng aming kakayahang magpatawad at ng nagngangalit na kalikasan. Cliffhanger. Isang malakas na pagsabog ang muling narinig at ang dambuhalang pintong bakal ng cargo hold ay biglang bumagsak, hinaharangan ang tanging labasan ni Gaspar at ng mga bata habang ang tubig ay mabilis na umaakyat sa loob. Ang dambuhalang pintong bakal ng cargo hold ay tila naging isang pader na humahati sa buhay at kamatayan. Sa bawat marahas na pag-uga ng barko, naririnig ko ang iyak ng mga bata mula sa loob isang manipis at nanghihinang tunog na nilulunok ng ugong ng papasok na tubig. Ang bawat batingaw ng alarma sa paligid ay tila isang relo na mabilis na nagbibilang ng ating nalalabing sandali. Gaspar, buksan mo ang pinto. Huwag kang bibitiw, ang hiyaw ko habang pilit kong isinasaksak ang isang bakal na crowbar sa siwang ng pinto. Ang aking mga daliri ay sugatan na at nanginginig sa ginaw, ngunit ang init ng adrenaline ay nananatiling nag-aapoy sa aking mga ugat. Theodora, masyadong malakas ang presyo ng tubig, ang pabulol na sagot ni Gaspar mula sa kabilang panig. Naririnig ko ang tunog ng tubig na mabilis na umaakyat, tila isang gutom na hayop na naghahanap ng biktima. Iligtas niyo na si Isabela. Iwanan niyo na ako rito. Hindi kita iiwan, Gaspar. 15 taon kitang hinintay, hindi para mamatay ka sa harap ko, ang sigaw ko habang tinutulungan ako ni Salvation na hilahin ang lever. Sa gitna ng aming pakikipagbuno sa pintong bakal, naramdaman ko ang isang matigas na bagay na tumama sa aking likuran. Bumagsak ako sa basang deck. Pag-angat ko ng aking tingin, nakita ko si Leandro. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng uling, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon ng isang taong wala nang mawawala. Hawak niya ang isang piraso ng kahoy na may nagbabagang dulo. Ibigay mo sa akin ang logbook, Theodora, ang hiyaw ni Leandro. Ang kanyang boses ay tila hiyaw ng isang baliw. Kung mamamatay ako, sisiguraduhin kong magiging abo ang bawat ebidensyang hawak niyo. Nasa loob yon ng radyo. Leandro, ang matapang kong sagot habang dahan-dahan akong tumatayo. Pero huli ka na. Ang bawat mangingisda sa Coron, ang bawat pamilyang ninakawan mo ng dangal, ay alam na ang totoo. Kahit patayin mo ako, hindi mo na mabubura ang katotohanang isinuka na ng dagat. Susugod sana si Leandro nang biglang yumanig ang barko mula sa isa pang malakas na pagsabog sa kailaliman. Ang Reina Soledad ay marahas na tumagilid patungo sa kaliwa. Nawalan ng balanse si Leandro at mabilis na dumulas patungo sa gilid kung nasaan ang naglalagablab na fuel tank. Isang malakas na tunog ng pagtama ng katawan sa bakal ang narinig namin, kasunod ng isang hiyaw ng sakit na biglang naputol nang lamunin siya ng makapal na usok. Nay, ang pinto bumubukas na, ang sigaw ni Isabela. Sa tulong ng pagtagilid ng barko, dahan-dahang gumalaw ang pintong bakal. Mabilis kaming sumugod sa loob. Ang tubig ay abot na sa dibdib ni Gaspar, habang ang mga bata ay nakakapit sa mga matataas na metal racks, nanginginig sa takot at ginaw. Bilisan niyo, isa-isa lang ang utos ni Salvacion habang inaalayan ang unang bata na makalabas. Si Gaspar ang huling lumabas. Habang hawak ko ang kanyang kamay para hilahin siya mula sa lumulubog na silid, nagtama ang aming mga mata. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang mundo. Nakita ko sa kanyang mga mata ang lahat ng pagsisisi, ang lahat ng taon na sana ay magkasama kami, ngunit itinapon niya dahil sa takot. Patawad, Theodora. Sa lahat ang bulong niya bago mabilis na isinara ang huling hatch matapos makalabas ang huling bata. Isang dambuhalang alon ang muling humampas sa barko, dahilan upang tuluyan nang pumasok ang tubig sa main deck. Sa malayo nakita ko ang mga asul at pulang ilaw ng mga patrol boat ng Coast Guard. Naririnig ko ang malakas na tunog ng kanilang mga sirena na pilit bumubutas sa bago. Jump, kailangan nating tumalon, ang sigaw ni Salvation. Kinuha ko ang aking lumang radyo mula sa aking baywang. Ito ang kaisa-isang bagay na nagtago sa katotohanan sa loob ng 15 taon. Tinitigan ko ang kamera ni Aling Corazon
na nakatutok pa rin sa amin sa gitna ng unos. Severino Montemayor ang huli kong pahayag sa harap ng livestream. Ang aking boses ay mas malakas pa sa bago. Ang dagat ay hindi marunong magtago ng lihim. Ang bawat buhay na kinuha mo ay narito na para maningil. Ngayong gabi ang Santa Esperanza ay malaya na, sabay-sabay kaming tumalon sa madilim at nagngangalit na tubig. Ang malamig na yakap ng dagat ay tila isang paglilinis sa bawat dumi ng nakaraan. Habang lumulubog ang Reyna Soledad sa kailaliman, ang tanging nakikita ko ay ang liwanag ng mga searchlight ng Coast Guard na tila mga daliri ng katarungan na humahaplos sa ibabaw ng alon. Naramdaman ko ang paghila sa akin ng mga operatiba patungo sa kanilang barko. Nang makatuntong ako sa deck ng Coast Guard vessel, nakita ko si Isabela na yakap-yakap si Gaspar. Ang mga bata ay ligtas na nababalutan ng mga kumot. Si Salvacion ay nakatayo sa isang sulok nakatingin sa malayo kung saan tuluyan nang naglaho ang barko ng kanyang ama. Kinuha ko ang logbook mula sa loob ng aking radio, ang orihinal na dokumentong hindi kailanman nabasa ni Leandro. Ang bawat pahina nito ay basang-basa, ngunit ang bawat salita ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan ng aming isla. Tapos nanay, ang pabulol na sabi ni Isabela habang lumalapit sa akin. Malaya na tayo. Tumingin ako sa abot-tanaw kung saan dahan-dahang sumisikat ang unang liwanag ng bukang liwayway sa likod ng mga ulap. Ang bagyo ay humuhupa na at ang dagat na naging saksi sa aking pagdurusa ay ngayon ay payapa na. Isang huling sulyap ang ibinigay ko kay Gaspar. Hindi sapat ang isang gabi para burahin ang 15 taon ng sugat, ngunit sapat na ang gabing ito para simulan ang paghilom. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na laban para sa aming pamilya ay ngayon pa lang magsisimula sa pampang ng Santa Esperanza. Cliffhanger. Habang tinatahak namin ang daan pabalik sa isla, isang balita ang dumating sa radyo ng Coast Guard. Si Don Severino Montemayor ay natagpuang wala ng buhay sa loob ng kanyang mansyon, ngunit ang huling ebidensya ng kanyang pinakamalaking krimen ay nawawala, at ito ay hindi ang logbook ni Gaspar. Ang pagsikat ng araw sa Coron matapos ang dambuhalang sigwa ay tila isang mahabang buntong hinala ng kalikasan. Ang langit ay binalot ng kulay kahel at ginto, unti-unting pinapawi ang bakas ng madilim na gabi sa abot-tanaw. Nakatayo ako sa dulo ng pier ng Santa Esperanza, dinaramdam ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa aking muka. Ang amoy ng basang kahoy at sariwang alat ng dagat ay tila naglilinis sa bawat dumi at pait na namuo sa aking puso sa loob ng 15 taon. Dahan-dahan ang aking paglalakad patungo sa gitna ng barangay hall. Ang bawat hakbang ko sa semento ay sinusundan ng nakabibinging katahimikan ng mga mangingisda. Ang mga taong dati ay may hawak na bato at puno ng mura ay ngayon ay nakayuko, hindi makatingin ng diretso dahil sa matinding hiya. Nararamdaman ko ang bigat ng kanilang mga titig, isang uri ng pagsisisi na hindi kailangang bigkasin ng salita. Sa isang sulok nakita ko si Aling Corazon. Hawak pa rin niya ang kanyang cellphone, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang maingay na komentaryo. Ang kanyang livestream ay nakatutok sa akin ng may paggalang, tila siya ang nag-iisang saksi sa muling pagkabuhay ng isang babaeng itinuring nilang patay na. Teodora! Ang mahinang tawag ni Belen Rosales mula sa gilid ng kalsada. Nakasuot siya ng posas, binabantayan ng mga pulis habang isinasakay sa patrol car. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng luha, ang dating ningning ng inggit sa kanyang mga mata ay napalitan na ng ganap na pagkatalo. Hindi ko siya sinagot. Tumingin lang ako sa kanya nang may isang malalim at payapang hapon. Ang bawat taon ng aming pagkakaibigan ay tuluyan ng nilamon ng dagat, at sa pagkakataong ito, wala na akong balak na sumisid pa para sagipin ang mga alaalang iyon. Ang hustisya ay hindi lamang ang pagpapakulong sa kanya, kundi ang kalayaan ko mula sa kanyang panunubok. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa harap ng aming munting kooperatiba. Doon naghihintay si Dr. Salvacion Montenegro. Inabot niya sa akin ang isang maliit na itim na kahon, ang huling ebidensyang hinahanap ng lahat. Ito ang record ng bawat transaksyong ginawa ni Severino Montemayor sa labas ng bansa, ang dahilan kung bakit mas pinili niyang wakasan ang sariling buhay kaysa harapin ang batas.
Nakuha ko ito sa loob ng kanyang safe bago pa dumating ang mga awtoridad ang bulong ni Salvation. Ginamit ko ang huling pagkakataon bilang kanyang anak para tapusin ang lahat. Ngayong wala na si Severino at Leandro, ang dagat luntian ay magiging bahagi na ng Santa Esperanza. Utang ko ito sa aking ina at sa iyo, Theodora. Tumango ako at hinawakan ang kanyang kamay. Ang ugnayang binuo namin sa gitna ng bago ay hindi na lang basta alyansa, ito ay naging pundasyon ng isang bagong simula para sa aming dalawa. Nay, napatigil ang tibok ng aking puso nang marinig ko ang boses na iyon. Lumingon ako at nakita si Isabela. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa, wala na ang trahe de boda na naging simbolo ng kanyang pagkabilanggo. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin, ang kanyang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Sa harap ng lahat lumuhod ang aking anak. Patawad po, Nanay Theodora, naging bulag ako, naging bingi ako sa pagmamahal mo. Ang bawat sakripisyo mo ay itinapon ko dahil lang sa mga salitang galing sa lason. Parang awa mo na, hayaan mo akong bumawi sa'yo. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang bawat sampal na tinanggap ko, ang bawat gabing pinabayaan ko ang sarili ko para sa kanya, ay tila muling sumariwa. Ngunit sa tuwing tinitingnan ko ang mukha ni Isabela, hindi ang galit ang nangingibabaw, kundi ang imahe ng maliit na batang kinakantahan ko ng oyayin noong gabi ng bagyo, 15 taon na ang nakalilipas. Hinawakan ko ang kanyang balikat at pinatayo siya. Niyakap ko siya ng mahigpit, isang yakap na nagpapahayag na kahit kailanman ay hindi siya nawala sa aking puso. Ang sugat ay naghihilom, Isabela, pero ang pilat ay mananatili bilang paalala na mula ngayon ang katotohanan na ang ating magiging sandigan. Hindi sapat ang sorry, anak. Patunayan natin sa dagat na karapat-dapat tayo sa bawat hiningang ibinigay niya sa atin. Sa di kalayuan nakita ko si Gaspar. Nakaupo siya sa loob ng kabilang patrol car, nakatingin sa malayo. Ang kanyang mukha ay matanda na pagod at puno ng kahihiyan. Nagpadala siya ng isang sulat sa akin sa pamamagitan ng isang operatiba bago siya dalhin sa Manila para sa kanyang paglilitis. Binasa ko ang sulat sa gitna ng katahimikan. Theodora, alam kong hindi sapat ang buhay ko para bayaran ang 15 taon mong dusa. Maghihintay ako sa likod ng rehas, hindi para sa iyong kapatawaran, kundi para sa araw na magagawa ko ng harapin ang sarili ko sa salamin. Alagaan mo si Isabela, ikaw ang tunay niyang magulang. Tinitigan ko sa ang aking daliri kung saan nagniningning pa rin ang aming lumang wedding ring. Dahan-dahan ko itong hinugot. Ang metal ay tila naging mabigat sa aking balat. Naglakad ako patungo sa pampang sa lugar kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa buhangin. Ipinikit ko ang aking mga mata at binitawan ang singsing. Narinig ko ang mahinang tunog ng paglubog nito sa tubig, ang huling pako sa kabaong ng aking nakaraan. Hindi ko kinamumuhian si Gaspar, ngunit hindi ko na rin siya kayang mahalin sa paraang inaasahan niya. Ang pagmamahal ko sa kanya ay naging bahagi na ng kasaysayan ng dagat, at ngayon oras na para ako naman ang huminga para sa aking sarili. 3 buwan ang mabilis na lumipas. Nakatayo kami ni Isabela sa deck ng aming bagong bangka. Pinangalanan namin itong Dalawang Ina, isang parangal sa aming dalawa ni Salvacion, at sa dalawang mukha ng dagat na nagbigay sa amin ng bagong buhay. Ang kooperatiba ng Santa Esperanza ay mas matatag na ngayon, pinapatakbo ng mga pamilyang natutong magpahalaga sa bawat corals at isda na kanilang pinagkakitaan. Naitignan mo ang mga kulay sa ilalim, ang masayang tawag ni Isabela habang nakatingin sa malinaw na tubig. Sumilip ako sa kilaliman. Doon nakita ko ang mga rami ng sanisid o corals na dahan-dahang bumabalik sa kanilang dating ganda. Ang bawat kulay ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw, tila mga hiyas na isinuka ng dagat matapos ang mahabang panahon ng pagpapakasakit. Huminga ako ng malalim, punong-puno ng pag-asa. Ang pamilya ko ay hindi bumalik sa dati nitong anyo, ngunit mula sa mga pira-pirasong piraso niyon, nakabuo ako ng isang tahanan na mas matibay pa sa anumang bago. Isang tahanan na hindi na nakasandig sa mga kasinungalingan o sa mga multo ng nakaraan, kundi sa isang babaeng natutong tumayo sa gitna ng sigwa at muling bumangon ng mas matatag. Lumingon ako sa abot tanaw at ngumiti. Ang bawat hampas ng alon ay tila isang awit ng pasasalamat.
Ang dagat na minsang kumuha ng lahat sa akin ay ang dagat din na nagbigay sa akin ng tunay na kalayaan. Tapos na ang paghuhukom. Ang koron ay payapa na, at ako si Teodora Dalisay ay sa wakas ay nakauwi na sa aking sarili.